Kinabukasan, dumating sina Aiden at ang kanyang grupo sa Imperial Capital, huminto ang karwahe at bumaba si Aiden, sinalubong ng butler ng Imperial Palace. Maligayang pagdating sa Imperial Capital, young master, sabi ng butler habang malalim na yumuko. Ako ang maghahatid sa iyo sa iyong silid panauhin sa Imperial Palace, ngunit habang nagsasalita, hindi maitago ng butler ang kanyang mga mapanirang iniisip, si young master Carl ang inaasahan namin, pero ang delinkwenteng ito ang dumating, kung hindi siya natatakot kahit dito sa Imperial Capital, tiyak na hindi siya basta-bastang manggugulo, nginig ang mga ngipin ng butler habang iniisip, dapat hindi namin siya ma-offend. Napansin ni Aiden ang tensyon ng butler ngunit hindi na niya ito pinansin, pagkarating sa kanyang silid, humiga si Aiden sa marangyang kama, natawa, kahit ang mga kama sa mga silid panauhin ng Imperial Palace ay iba, naisip niya, ngunit agad ding nagseryoso ang kanyang mukha. Ngayong gabi, magpapalaganap ng gulo ang mga Black Mages, noong nakaraang beses, marami ang nasaktan at namatay, naisip niya habang bumibigat ang kanyang damdamin sa paparating na mga pangyayari, ba't di mo bigyan ng babala, tanong ng Underlord, nararamdaman ang tensyon. Napangisi si Aiden at tinanggal ang ideyang yun, napakagandang pagkakataon nito, hindi ko ito sasayangin ng ganoon kadali. Tanong ng Underlord, ibig mong sabihin, wala kang pakialam kung may mamamatay o masasaktan. Sinabihan ni Aiden ng malamig ang Underlord, akala mo ba ganun ako? Paalala ko lang, ako ang bayani na nagligtas sa mundo sa aking nakaraang buhay. Pagkatapos, sa isang kalkuladong tono, sinabi niya, maghintay ka lang, may plano ako. Samantala, nagaganap na ang isang engranding piging sa Imperial Palace, nagpapalitan ng mga pagbati ang mga maharlika, at dignitaryo nang biglang pumasok si Aiden, isang alon ng pagkagulat ang bumalat sa mga tao, nagpakalat ng bulong-bulungan ang ilan nang makilala siya. Hindi ba yan ang delinkwenteng prinsipe? May bulong na nagtanong. Narinig ko na nakahuli siya ng troll minsan, pero malamang inangkin lang niya ang tagumpay ng iba, dugtong ng isa pang nang iinsulto. Naririnig ni Aiden ang mga bulong ngunit hindi siya nagpaapekto. Matagal-tagal na rin mula nang tretuhin akong ganito, naisip niya. Pare-pareho lang ang mga tao, maging sila'y mga beerang sundalo o maharlika. Wala akong pakialam sa kanila. Tatlo lang ang mga taong kailangan kong makita. Habang iniikot ni Aiden ang kanyang tingin, isang malakas na boses ng lalaki ang pumukaw ng kanyang atensyon. Ang lasa ng alak sa Imperial Palace ay talagang pinakamahusay, kung pwede lang sana nating i-import ang ganitong alak sa ating Magic Tower country, malakas na deklarasyon ng lalaki. Naningkit ang mata ni Aiden nang makilala ang boses, Magician Gustav Dora, isang karangalan na makilala ka, sabi ni Aiden habang lumalapit, nabigla ang lalaki at hinarap siya. Kilala ba kita? Tanong nito na nagulat, ito ay si Gustav Dora, ang punong salamangkero ng Angui, ang lungsod-estado ng mga salamangkero. Si Aiden ay bumati sa kanya ng bahagyang yumuko. Siyempre, kilala kita, isa ka sa mga nangungunang salamangkero mula sa Anguas. Si Gustav ay kumunat ang noo, malinaw na nag-aalala. Kung sinusubukan mong makuha ang loob ng Magic Tower Country, nagkamali ka ng nilapitan. Hindi maganda ang relasyon ko sa mga nakatataas doon. Ngumiti si Aiden, hindi apektado, hindi ako nandito para doon, nabasa ko ang libro mo, The Possibilities of Magical Engineering, at natagpuan ko itong kawili-wili, nanlaki ang mga mata ni Gustav sa pagkabigla, nabasa mo ito? Tanong niya, malinaw na nagulat. Ngumiti si Aiden nang may init kay Gustav, pinapanatili ang anyo ng tunay na interes. Hindi ko mapigil ang magustuhan ang presentasyon ng isang bagong direksyon na hindi ko pa nakikita dati. Si Gustav, na halatang nasiyahan, ay nilagay ang kamay sa balikat ni Aiden. Ang makilala ang kadakilaan ng magical engineering, hindi tulad ng mga matatandang tao sa Magic Tower Country, napakahusay ng iyong pananaw, batang ginoong Aiden. Tumawa si Aiden, nakikibagay. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kapaki-pakinabang at mataas na uri ng larangan ng pag-aaral. Pero sa kanyang isip, iniisip niya, yan ang sasabihin ko kung hindi ako nakakatulog tuwing sinusubukan kong basahin ito. Hindi ko man lang nabuksan ang unang pahina. Nagpatuloy si Gustav sa pagsasalita ng masigla tungkol sa magical engineering habang si Aiden ay tumangu-tango, tumatawa sa tamang mga sandali. Samantala, ang Underlord, na lalong naiinis, ay bumulong kay Aiden, pakiusap, patigilin mo na ang taong ito.
Hindi naapektuhan si Aiden at sumagot sa isip, magpanggap ka lang na wala kang tainga. Namilit ang Underlord, bakit natin kailangan ng isang tao na obsessed sa magical engineering na hindi naman totoong magic? Kumikislap ang mga mata ni Aiden na parang may alam. Ang magical engineering ay maaaring hindi pinapansin at itinuturing na walang silbi sa ngayon, ngunit kalaunan ito'y magiging napakahalagang teknolohiya para sa lahat. Naintriga ang Underlord at nagtanong, ibig sabihin, si Gustav ay isang kilalang tao. Tumango si Aiden. Oo, si Gustav ay kilala, ngunit hindi dahil sa kanyang magical engineering. Siya ay kilala bilang, The Mad Magic Tower Terrorist, Gustav Dora. Tumindi pa ang interes ng Underlord, isang terorista, hindi isang kilalang magical engineer. Nagpatuloy si Aiden, mababa ang boses na tanging ang Underlord lamang ang makakarinig, sa lalong madaling panahon, malamang na magdudulot si Gustav ng isang aksidente sa panahon ng isang eksperimento, masiselyuhan ang kanyang mana, at mapapatalsik mula sa Magic Tower Country. Pagkatapos noon, aatakihin niya ang Magic Tower gamit ang mga sandatang magical engineering na siya mismo ang nagdevelop, halos nawasak niya ang Magic Tower Country. Siyempre, napigilan siya dahil sa dakilang salamangkero na si Shora, ngumiti ng bahagya si Aiden, may bahid ng paghanga sa kanyang tono, sa anumang kaso, dahil sa record na yun ang halos pagwasak sa Magic Tower Country, nakilala ang magical engineering, hindi ba't nakakatawa? Parang on cue, sumabog si Gustav sa tawa, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng ganitong kalalim na pag-uusap tungkol sa magical engineering, nagtataka ako kung masyado akong na-excite at nagsalita ng sobra. Pinanatili ni Aiden ang kanyang kalmadong anyo kahit na sumigaw ng pangalan ng lalaki, hindi naman, ito'y isang mahusay na pag-uusap na nagpalawak din ng aking kaalaman, sabi niya kay Gustav nang may ngiti, gusto kong magkaroon ng mas malalim pang pag-uusap sa susunod na magkita tayo. Biglang may malakas na boses na humadlang sa sandali, nagulat si Aiden at lumingon upang makita ang isang lalaking galit na nakatingin sa kanya. Ang ekspresyon nito ay puno ng galit, sino ang taong ito? Naisip ni Aiden, sinusubukang alalahanin ng pamilyar na mukha pero wala siyang maalala. Lumapit ang lalaki, halatang galit, ikaw, magnanakaw, paano mo nagawang nakawin ang aming family heirloom? Hindi kita patatawarin. Nagtataka si Aiden, totoong naguguluhan, sino ka? Habang tumitindi ang tensyon sa silid, si Gustav, na matamang nagmamasid sa tagpo, ay tumingin kay Aiden at nagtanong, may kasaysayan ba kayo niyang Master Tyon? Naguguluhan pa rin si Aiden at inalag ang ulo, hindi, ito ang unang beses na nakita ko siya, sagot niya, kahit na mabilis ang takbo ng kanyang isip, Tyon Sidis, kaya pala pamilyar ang mukha niya. Isang ngiti ang ibinigay ni Aiden habang siya'y nakikipag-usap kay Tyon. Isang kasiyahan na makilala ka, Tyon, ngayon ko na-realize kung bakit ka pamilyar. Kamukha mo ang iyong ama, ngunit hindi tinanggap ni Tyon ito. Tumahimik ka, sinungaling, sigaw niya. Paano mo nang ahas na dayin ang aking ama at nakawin ang aming pamana? Talagang naguguluhan si Aiden, naalala niyang nakipagkasundo siya sa ama ni Tyon, ngunit walang daya sa kanyang paningin. Lumakas ang mga bulungan sa mga ibang noble na galit habang kinukwestiyon ang karangalan ni Aiden at ibinubulong kung paano siya hindi talaga nagwagi sa troll ng mag-isa. Nanatiling kalmado si Aiden, mukhang may hindi pagkakaintindihan, nanalo ako sa pamamagitan ng patas na taya. Kumulat ang mga mata ni Tyon sa hinala, patas na taya, at dapat kong paniwalaan na may katulad mo ang makakasalubong ang espada ng aking ama at manalo. Galit na tumawa si Aiden kahit na unti-unti na siyang nawawalan ng pasensya. Sobrang labis na to, sabi niya sa isang mahinahong tono. Nakangiti ang Underlord sa isip ni Aiden, nakakagulat na alam mo ang ibig sabihin ng pasensya. Sa isip ni Aiden, sinasabi mo bang dapat ko na siyang suntukin dito at ngayon? Si Tyon ay nag-init na, huminga ng malalim, at humiling, kung napakakumpiyansa mo, bakit hindi mo patunayan na hindi ito isang daya? Hinahaman kita sa isang duelo, kung manalo ka, luluhod ako at humingi ng tawad. Ngunit kung matalo ka, ibabalik mo ang pamana at luluhod upang humingi ng tawad. Hindi maiwasan ni Aiden na mapansin kung paano naging labis na hindi magalang si Tyon. Sa isip niya, si Tyon ay kasing matigas at matigas ang ulo gaya ng kanyang ama. Galit na nakangiti si Aiden, humiling, isang duelo sa kaarawan ng Crown Prince, napakaangkop. Sa puntong yun, nagbago ang atmosfera sa silid nang pumasok ang isang bagong tinig, napakaaaliw, isang duelo sa aking kaarawan.
Parehong napahinto si Aiden at Tyon, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa pagkagulat nang makita ang Crown Prince mismo na nakatayo roon na may nag-aakit ng ngiti sa kanyang mukha. Naging tahimik ang silid, lahat ng mata ay nakatuon sa prinsipe habang pumasok ang Crown Prince, Mars Immortalia. Ang tinig ng isang tagapag-anunsyo ay umuulan sa Grand Hall, ang pagpasok ng pinakamamahal na anak ng imperyo, ang iginagalang na Crown Prince, ang kanyang kaharian, Mars Immortalia. Lahat ng bisita, kabilang sina Aiden at Tyon, ay yumuko bilang tanda ng paggalang habang dumaan ang Crown Prince. Malalim na yumuko si Tyon, binati ang Crown Prince, na iniisip kung gaano kadisgrasya ang timing. Sa kabila nito, ngumiti ang Crown Prince, ang kanyang asal ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Nakarinig ako ng isang kawili-wiling pag-uusap, sabi ng Crown Prince, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkamausisa. Agad na humingi ng tawad si Tyon, tinatanggap namin ang anumang parusa para sa paglikha ng kaguluhan, sa inyong kaharian. Sa isip ni Aiden, nakahinga siya ng maluwag at nag-isip, salamat sa Crown Prince sa pag-save sa iyo, tanga. Humingi din siya ng tawad, bahagyang yumuko. Gayunpaman, itinaas ng Crown Prince ang kanyang kamay upang itigil ang kanilang mga paghingi ng tawad. Walang dahilan upang humingi ng tawad, itaas niyo ang inyong mga ulo, inutusan niya, at sila'y sumunod na may nakakaaliw na ngiti. Sinabi ng Crown Prince, gusto kong makita ang inyong duelo. Maaari ba kayong mag-spar dito para sa akin? Parehong nabigla sina Aiden at Tyon, na ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng kanilang sorpresa. Nagpatuloy ang Crown Prince, si Young Master Tyon ay kilala sa kanyang pambihirang kasanayan sa pakikipaglaban, at si Young Master Aiden ay nakagawa ng ingay sa kanyang mga kamakailang ginawa. Kung maipapakita ninyo ang inyong mga kasanayan para sa akin, ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan na maaari kong hilingin. Saglit na nawala sa salita si Aiden, sa isip, naalala niya ang reputasyon ng Crown Prince mula sa kanyang nakaraang buhay, kilala ang taong ito noon. Isip ni Aiden na siya ang pinakamahusay na kandidato para maging emperador, ngunit mayroon siyang isang kapintasan, siya ay isang labanan na maniac. Napagtanto ni Aiden na ang pagtanggi sa mungkahi ng Crown Prince ay hindi isang opsyon, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito kung ano ang dapat gawin. Biglang ngumiti si Tyon, sinira ang katahimikan, sige lang, gaya ng iyong utos, Your Highness Prince, sagot ni Tyon ng may tiwala, sa loob niya, si Tyon ay nag-aalab sa selos at determinasyon, hindi ako kinilala ng aking ama, pero kinilala niya ang batang yun, hindi ko alam kung anong trick ang ginamit ni Aiden sa aking ama. Pero ilalantad ko siya, kukunin ang aming pamana, at makakamit ang pagkilala na nararapat sa akin, tahimik na nanumpa si Tyon. Natawa siya, tinutokso si Aiden, nasaan ang iyong kumpiyansa kanina, ngayon ay nanginginig ka na parang duwag, pinahiya mo ang iyong pamilya sa iyong mga aksyon, nararapat lang sa iyo, matigas na pinisil ni Aiden ang kanyang kamao, sinusubukang panatilihin ang kanyang pagkakalma, nakita ng Underlord ang pag-aalala ni Aiden at nagtanong, sigurado ka bang ayos ka lang? Mukhang tangang tumugon si Aiden ng may kalmadong boses, Your Highness, hindi ko talaga gusto ang makipaglaban, ngunit dahil inutusan mo ako, paano ko maaring tanggihan? Ang kanyang mga salita ay magalang ngunit ang kanyang mga mata ay may matibay na determinasyon. Sa kanyang isipan, nakaramdam si Aiden ng kaunting simpatiya para kay Margrave Sides. Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang duelo. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para turuan siya ng kaunting asal, nag-isip si Aiden ng may determinasyon, napansin ng Underlord ang panloob na saloobin ni Aiden at nagbiro, talagang hindi ka mukhang okay, nakikipaglaban sa isang bata na tulad nito, tao ka ba talaga? Nang magsimula ang duelo, parehong nakahanda sina Aiden at Tyon, hawak ang kanilang mga espada. Ang Crown Prince na nagmamasid sa kaganapan ay nag-anunsyo, para sa kaligtasan, ipinagbabawal ang paggamit ng sword aura at mga artifact. Inaasahan kong makikita kung anong klaseng duelo ang maipapakita ninyo. Si Tyon, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure, ay nagbigay ng kasiguraduhan sa Crown Prince. Ipinapangako ko ang isang marangal na duelo, Your Highness, ngunit sa loob ay determinadong patunayan na ang lahat ng chismis tungkol kay Aiden ay walang kabuluhan. Ngunit tumawa si Aiden ng bahagya, tinutokso si Tyon, pwede na ba tayong magsimula? Ang pang-uudyok na ito ay nagpalit ng ngipin ni Tyon sa galit. Ikaw ang problema,
Sumabog si Tyon bago naglunsad ng mabilis na atake kay Aiden. Sa kanyang isipan, itinakwil ni Tyon si Aiden bilang isang amateur, isang tao na hindi posibleng natalo ang kanyang ama. Tahimik siyang humingi ng tawad sa Crown Prince, umaasang matatapos ang duelong ito ng mabilis at walang insidente, ngunit ang mga inaasahan ni Tyon ay nabasag nang ang espada ni Aiden ay hindi inaasahang tumama sa kanyang noo, dahilan para siya'y matamba. Oh ho, napasigaw ang Crown Prince, nagulat, ang bulungan ay kumalat sa madla, may isang tagamasid na nagsabing, ang bilis ni Tyon na natalo, tumawa si Aiden, nagulat, nadulas ako at nandyan ako, siguro, swerte lang ako, idinagdag niya na may ngiti, mahirap hatulan ang kakayahan ng isang tao mula sa isang pagkakataon na dulot ng pagkakamali sa magkabilang panig, tawagin nating invalid ang round na ito. Habang patuloy na nakangiti ang Crown Prince, pumayag, sige, tawagin nating invalid. Dapat kayong mag-focus ng kaunti sa susunod. Si Tyon, sinusubukang itago ang kanyang pagkainis, ay pumayag sa Crown Prince, ngunit sa loob ay nag-aapoy. Pinabayaan ko ang aking sarili kahit laban sa isang ruffian na katulad niya. Ngunit sa dulo, ang isang kabalyero ay kabalyero at dapat alam kung paano humawak ng espada. Naguguluhan at galit, nag-isip si Tyon, ano yun? At ano ang kasama ng nakakadiring hitsura sa kanyang mukha? Determinado na hindi muling mapahiya, idineklara ni Tyon, sa pagkakataong ito, lalabanan ko si Aiden. Ngayon, halatang naiinis, sumagot si Aiden nang walang pakialam, sige, maaari kang umatake sa akin o umalis, kung anuman. Si Tyon, na nagalit sa mapagpabaya na saloobin ni Aiden, ay nanumpang, baka niloko mo ako ng isang beses, pero hindi na ulit, matatag na hawak ni Tyon ang kanyang espada at, sa matinding determinasyon, hinampas niya ito kay Aiden. Ngunit mabilis na nailega ni Aiden ang pag-atake, sandaling nabigla sa bilis at lakas sa likod ng hampas ni Tyon. Tulad ng inaasahan sa anak ni Margrave, naisip ni Aiden. Ang kanyang espada ay tapat at matuwid, katulad ng kanyang ama. Hinarang ni Aiden ang sunod-sunod na pag-atake ni Tyon, at hindi niya napigil ang magkomento, kung ikukumpara sa espada ni Margrave, parang mas magaan ang iyong espada. Sumiklab ang galit ni Tyon, ano ang sinabi mo, magaan ang espada ko. Sigaw niya, tumango si Aiden, kalmado ngunit mapang-akit ang tono. Ang espada ni Margrave ay mabigat at eksakto, ngunit ang espada mo ngayon, young Master Tyon, ay parang ginagaya lamang ito. Lalong nag-alab ang galit ni Tyon sa mga sinabi ni Aiden. Ginagaya. Ulit ni Tyon na hindi makapaniwala. Nakita ni Aiden ang epekto nito at nagpatuloy, kaya't sobrang interesado ka sa espadang nakipaglaban kay Margrave, hindi ba? Well, ipapakita ko sa iyo. Sa pagsabing iyon, mabilis na umatake si Aiden. Sandaling nagulat si Tyon sa bilis ni Aiden, ngunit agad niyang nabawi ang kanyang composure. Hindi naman sa hindi ko kayang harangan ito, naisip ni Tyon, tiwala sa kanyang kakayahan. Hindi maaaring matalo ng ganitong espada ang aking ama, napaka-imposible. Ngunit nang lumapit ang espada ni Aiden, biglang bumaluktot ito sa hindi inaasahang paraan, dumulas sa depensa ni Tyon, at tumama sa kanyang noo. Muli, napaatras si Tyon, hindi makapaniwala sa nangyari. Imposible, hinarang ko yun, pero paano? Sa gilid ng laban, sinabi ng isang tagapanood na si Underlord, akala ko mag-aalangan ka dahil sa relasyon mo kay Margrave? Pero seryoso ka pala sa laban na ito. Ngumisi si Aiden, ang isang matigas na kabalyero tulad niya ay hindi titigil hanggat hindi ko siya napapabagsak. Kung hindi ko siya patulugin, tiyak na susugod siya hanggang sa mamatay. Sa pag-atake ni Aiden, naramdaman ni Tyon na bumabagsak na siya. Bumabagsak ako sa ganitong kakaibang estilo ng espada. Imposible, ngunit sa tindi ng kanyang kalooban, pinilit niyang humakbang pabalik. Kinapit ang kanyang mga paa sa lupa at isinulong ang kanyang sarili. Ako si Tyon Sedes, ang panganay na anak na nakatakdang mamuno sa pamilyang Sedes, sigaw ni Tyon, pinapalakas ang sarili para sa huling atake. Ginamit ni Aiden ang estilo ng espada ng hari ng mga bearang mandirigma, isang teknikong kilala sa brutal nitong kahusayan. Sa lakas ng hampas ni Aiden, nabitawan ni Tyon ang kanyang espada at nawalan ng malay. Bago pa tumama ang katawan ni Tyon sa lupa, isang lalaki ang lumitaw, at sinalo siya ng walang kahirap-hirap. Mukhang nagdulot ng problema ang kaibigan ko sa aking pagkawala,
sabi ng lalaki, kalmado ang boses ngunit may halong pag-aalala. Naramdaman ni Aiden ang natitirang tensyon sa kanyang mga kalamnan at naisip, ayos lang, gusto ko ring magunat. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa lalaki na sumalo kay Tayon. Kilala pala siya ni Young Master Tayon. At least, hindi ko na kailangang maghanap pa. Isa siya sa 3 taong pinuntahan ni Aiden. Ngumiti ng magalang ang lalaki at nagsalita sa kalmado, maayos na tono. Ikinagagalak kung makilala ka, sabi niya. Agad na nakilala ni Aiden ang lalaki. Hindi ito pangkaraniwang maharlika. Siya ay walang iba kundi si Daenerys Sias, ang nakababatang kapatid ng kilalang traidor na hari ng mga kabalyero, si Haring Sylvatas Sias. Nagpatuloy si Daenerys, ako si Daenerys Sias ng Sias Archduchy.